Hello Filipinas! It's Megan Boney and for today's video, nararampa naman tayo sa Kalangaman Island dito lang sa probinsya ng Leyte. Kaya tara, rampa tayo! So yun mga misis, galing po kami sa probinsya ng Biliran, then sumakay kami ng van papuntang Ormoc, Leyte for 210 pesos. And from Ormoc, Leyte sa babaan, may sakayan agad papuntang Palompon. Sa Leyte rin yun, and ang pamasahe is 150 pesos. So yun mga misis, from Biliran to Ormoc, 2 hours dun yung travel time, mga ganon. And then from Ormoc to Palompon, Leyte, 1 hour something lang. So, umuulan nung time na yan, buti na lang, hindi umuulan nung pagdating namin sa Palompon. Dito kami sa Palompon. Dito kami sa tourism office para sa tour. May nakasabayan kaming taga-tourism sa van from Ormoc. And siya ang nag-reserve sa amin ng spot. Para sa bangka 4-5. Ayan, nandito na kami sa Palompon. And bibili muna kami ng mga pagkain kasi walang bilihan sa isla. Yan na lang. Sige po. Magkano yung ito? 6 pesos na isa. Ayun na yung bangka namin, papuntang Kalangaman. Parang ang kalmado. Yes. Ayaw mo ba? Gusto mo ba? Hindi. Ay, linaw. Sakto ring wala ng ulan, no? Parang umaayon ang... Ayan, papunta. Saan na ba yung bangkero? Ayan, ito ng aming bangka. Tatlo lang kami. Papunta ang Kalangaman Island and 4-5 yung bangka. 450 yung entrance pag overnight. 450 each. Kami ng Kalangaman Island and tatlo lang kami sa bangka. Kami na ang last na guest papunta Kalangaman Island. So yan mga misis, kung gusto nyong makatipid sa bangka, agahan nyo kasi pwede nila kayong i-joiner sa bangka. Tapos i-divide ko nila kung ilang kayo sa mga oras na yon, kumbaga iba-ibang mga grupo. Since late na kami dumating, kami na yung last na guest. So 4-5 yung binayaran namin divided by 3. Mas mura pa yan pag marami kayong kasabayan. And since overnight kami, 450 each yung entrance. So, ganun yung mga binayaran namin. So, ayan, itawid naman namin and excited na ako makita ang Kalangaman Island for the first time dito sa probinsya ng Leyte. Hello, Kalangaman Island. So, high tide na siya kasi hapon. Hindi ko kita yung sunmore as of the moment. Pero padaong na kami. And bukas kami aawra sa sandbar. Malakas daw current dito, so meron lang spot na pwedeng maligo, which is yung mga nakikita ko mga tao dyan. Hindi siya kita sa video pero kita ko dito may mga liligo sa harap. Ayan, touchdown. Ayan, nandito na kami sa Kalangaman Island and na-meet ko yung nakasama namin sa tour sa Balot Island na taga Davao. Dito rin sila, di ba? Timing na timing. Small world. Tapos, super wala ng ulan. Kasi bago kami pumunta rito, naulan sa bandang Tacloban. Ano, hindi pala Tacloban. Ormoc, Kananga. So, ayun. Yung isang kasama ko, may shift siya. May signal naman, pero globe lang yung magandang signal sa phone ko. And high tide, so yung sandbar hindi masyadong kita at the moment. So ayan, magpapalit muna ako at maliligo. Sige mga misis. Ayan, may CR naman dito sa Kalangaman, pero yung tubig is salt water, so hindi siya pangligo talaga. And bawal ang sabon, shampoo pag magbabanlaw ka. Meron silang binigay na banlaw, pero
Hindi siya totally pangligo ng bonggang-bongga kasi nga bawal sabon tsaka shampoo. Pero pagbalik sa port, pwede dun maligo. So ayan, nag-swimsuit na ako at maliligo ako ng very light habang maliwanag pa. Ito nang pa-sunset dito sa Kalangaman Island. Pero parang sa Cebu na yan, no? Ay, ang ganda ng kwano, ng ulap. Parang may paahon na angel. Ito dito. True. Yan na yun. Buti naman. Good morning, Kalangaman Island. Biglang nawala yung sunbar. Ito yung sunbar na mahaba. Meron yung kaninang midnight hanggang madaling araw na super madaling araw. Sabi, magpapakita yan ulit later. Ayun mga misis, kagigising ko. Ang sarap matulog dito sa Kalangaman Island. Nakatulog ako ng bongga kahit sa cottage lang kami. And yung cottage pala is 620 pesos. Kung maalala ko yung exact amount. And nagdala ko ng kumot kasi malamig. Around 1 AM ang lamig-lamig. So ayan, high tide pa. Ganda naman. Ayan, may pa-rainbow doon. Happy Pride Month. Ay, alam niyo ba yung ano, yung eksena ng Gcash, yung, di ba yung G4S? Nagaganon ba kayo? Hindi. Yung mga cottage. Yung pupunta kayo sa likod, tapos... Yung check-in. Oo. Bukas ba yan? Sa harap, oo. O diba? Di dyan kayo mag-placing. Ay, doon kami sa sunbar. Sa bagay. Diba? Umeme sa... Ito na pong sandbar dito sa likod. West side ng Kalangaman Island. Mas maliit to, mini sandbar. Hindi pa kasi nagpapakita yung nasa harapan. Yan ang linaw ng water. Picturean mo ako ng isa, Bek. Diyan. Ayan, goodbye Kalangaman Island. See you when I see you. Hindi nagpakita sa amin yung sunbar masyado. Nagpakita siya kagabi, pero hindi ngayon. Sunbar. So yun mga misis, unfortunately hindi nagpakita yung malaking mahabang sandbar kasi parang alas 12 pa daw ata mag-a-appear. Bumalik kami sa main island before 12. Tapos late na rin kami dumating nung a day before yung paalis kami. So nag-enjoy pa rin naman kami kasi na-meet ulit namin yung mga naging friends namin from Davao City kasi nandito rin sila ibang group. Tapos nag-inuman kami ng kinagabihan. May dala kaming GSM, mojito, tapos ayun, kwento-kwentuhan. Since mahina yung signal, hindi na ako nag-cellphone masyado. Nagpakita naman si sunbar ng kinagabihan pero masyadong madilim pa. Tapos super ligo, ang sarap maligo dito sa Kalangaman Island. So yun mga misis, hindi pa po natatapos ang aming Eastern Visayas trip. Marami pa po akong magpapakita sa inyo. And maraming salamat po until my next vlog. Bye for now!